Ano ang pagkakawangis ng martial law noong panahon ni Ferdinand Marcos sa kasalukuyang nagaganap sa ating bansa? Ito po muli si Attorney Michael Perario at narito po tayo sa part 3 ng ating serye sa coup d'etat at People Power Revolution. Bago pa po magdeklara ng martial law si Marcos noong 1972, ay nauna niyang itinatag noon ang Philippine Constabulary, yung PC, na ang pagkakawangis nito sa mga ibang mga leader ay kagaya ito nung itinayo ni Hitler, yung kanyang Gestapo, ng kanyang separate na army na loyal sa kanya. At sa panahon ni Marcos, itong PC ang kanyang ginamit upang tumawid patungo doon sa hanay ng mga pulis. Ito yung INP, Integrated National Police noon. Pero matapos buuin ng PC, naging parang mas mataas itong PC kesa sa mga kapulisan. At na-overturn nila, na-overrule kung ano man yung gagawin ng mga istasyon noon ng mga kapulisan. That's why nire-recommend ko sa inyo na panoorin nyo yung pelikula nila Piolo Pascual, yung Manila's Finest. I think it is in Netflix. At makikita nyo doon kung ano yung aking sinasabi. At nung pong natayo na yung PC, ironically, ang pinuno po ng PC, ng Philippine Constabulary, is Fidel Ramos. The same Fidel Ramos who will eventually ay sasama sa coup d'etat laban kay Marcos and eventually ay magiging presidente rin ng Republika ng Pilipinas. Pero nung naideklara ang martial law, ibinenta ni Marcos ang martial law, the martial era, as bagong lipunan, a new society. However, kung mapapansin ng mga ilan, and many historians will agree, na ito ay pinattern ni Marcos sa cultural revolution ng mga Communist Party sa China under Chairman Mao Zedong. And ang sa kanila noon, yung cultural revolution ay pagbabago ng lipunan, pero wawalisin mo lahat yung luma. And that is exactly what happened under martial law. Lahat ng opposition leaders, they were jailed, they were sent to exile. Si Ninoy Aquino was sent to exile after siya ay na-convict ng military tribunal ng treason. And he was sentenced to death. However, the sentence was never carried out kasi nag-hunger strike si Ninoy Aquino, and then eventually nagkaroon siya ng sakit. Pagkatapos siya ay inilipad nila sa America to go on an exile. Pero history will tell us na yung pagpunta na yan ni Marcos, ni Ninoy Aquino sa Amerika ay mas nakatulong pa para sa kanyang paglago o paglakas bilang isang political leader. At sa tingin ko, ito naman ay naging opposite ang effect kay Ferdinand Marcos. Sa panahon ng martial law ay nagkaroon ng dalawang larawan ang Pilipinas. Isang larawan ng development and affluence, at yan po ang nire-representa ng Maynila. At nagpatayo nga po dito sa atin sa Maynila, sa Kamaynilaan, ng maraming mga struktura ang administrasyon ni Marcos para ipakita na tayo ay umuunlad na at yumayaman. Kanya po na itayo dyan yung PICC, the Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater, the Experimental Cinema of the Philippines, at marami pang mga complex around Metro Manila to show the world na ready na tayo. At sa totoo, dito nga ginanap noon yung isang Miss Universe kung saan nanalo si Gloria Diaz. However, yung isang larawan ay naroon sa kanayunan. At doon sa kanayunan, naroon ang larawan naman ng kahirapan. Noong 1991 po, after the EDSA Revolution at ng panahon ni Cory Aquino, it was in 1990, ako po ay napadala doon sa Negros. Yung tawag nila doon ay yung chicks area. Akala ko nga nung pinadala ako doon ay maraming chicks doon sa lugar. Excited pa naman ako pumunta doon sa lugar. But chicks area pala, ito ay lugar ng Kandoni, Hinubaan, Ilog, Kabangkalan, and Sipalay. Ito po yung mga lugar na NPA infested. At nung napunta ako sa lugar nito, doon ko naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng iba yung kahirapan.
Marami akong mga nadaanan ng mga kabahayan na ang isang bahay, 3 lang ang dingding. Wala nang dingding sa harapan. Parang shed lang siya. Ang daming mga anak, kanilang kinakain. Maswerte pag meron silang kanin, kadalasan ay kamuting kahoy, na hindi pa nila tanim. Kadalasan yun na yung mga nasa yung wild na mga kamuting kahoy. It's a na sa kanila, downfall na kapag minsan ay magkakaroon sila ng mantika o toyo o iba pang mga condiments. At yung kalsadang dinaanan namin, wasak-wasak talaga, as in walang kalsada. Wala doon sa kahabaan na yun ng Chicks area, kaya area of special concern on yun. Pero sa records na lumalabas noon, ito ay completed na yung mga project. Para bang mga ghost projects natin sa kasalukuyan. Pero dahil absolute ang control ni Marcos noon sa military, ay walang makapalag sa kanya. At dito makikita natin kung paano nagtutugma yung daang tinahak ni Ferdinand Marcos Sr. at yung dinadaanan ngayon ni Bongbong Marcos. Ang PC noon na ginamit ni Ferdinand Marcos para kanyang senior, para maging kanyang mga henchman, ay tila ba napalitan na ngayon ng NBI. Ang control sa military ni Marcos noon is absolute, kasi nagustuhan ng military noon yung idea na sila ang mamamahala sa buong bansa. And right now, yung military natin ay tahimik. Tila ba nag-aabang. At baka ang inaabangan nila ay isa na namang kapareho nung dating martial law. Ang kontrol sa institusyon, makita natin lalo na sa hudikatura, sa hustisya, halos complete ang kontrol ng administrasyon. Kagaya ng panahon ni Marcos. Now we have the ombudsman here helping out also to control yung mga politiko, yung Department of Justice naman being used to control the non-politicians. So makikita nyo na halos parehong-pareho yung trajectory, yung bagong lipunan ng panahon ni Ferdinand Marcos Sr. ginawang bagong Pilipinas naman itong si Junior. Pero ang pagkakawangis pa nila lalo ay yung patuloy na opposition. The opposition against the Marcos administration never stopped. Even when they jailed the major personalities. Kahit na po ikinulong na nila yung mga tao, kagaya ni Ninoy Aquino, nila Pepe Jocno, sina Jovito Salonga, sila Nene Pimentel, tsaka sina Raul Manglapus, at marami pang ibang mga senador na nasa oposisyon nung panahon na yon. Hindi po tumigil ang taong bayan at nagpatuloy ang laban ng oposisyon. Pero ang malungkot dyan ay lumakas noon ang CPP-NPA bilang alternatibo ng mga mamamayan na inaapi ng batas militar o yung martial law. And sa kasalukuyan, makikita natin na tila ba nagkaroon na ng kampihan, parang kampihan. Sa hanay ng mga makakaliwa, yung mga sinasabing progressives, yung mga pink dilaw, at saka yung mga makabayan black and everybody else, except yung existing remnants of the PDP laban at saka nila Sara Duterte. Dito makikita natin na kung paano parehong-pareho ngayon na tumataas yung dalawang riles ng kasaysayan na ito na ating dinadaanan. Ang una, noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. at ngayon ni Ferdinand Marcos Jr. Tayo ba ay tutungo sa isa na namang era ng martial law? At yan po ang dahilan kung bakit natin ibinabahagi sa taong bayan kung ano yung nangyari sa kasaysayan noon. Sapagkat kung gusto mong makita kung saan tayo patungo, tignan nating lahat kung saan tayo nanggaling. Pero tayong lahat, patuloy tayong magmamasid, makikialam, mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.